Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Ingatan mo at mahalin ang ganitong uri ng lalaki. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Eto, ating aalamin. Number one, eto, yung pagiging loyal niya, faithful. Okay? Alam nyo, napakabihira ang lalaki na may ganitong katangian. Iilan lang yan. Karamihan ay meron at meron niyang sikretong itinatago sa ganyang aspeto. Promise, okay? So ladies, ang ganitong lalaki ay matatawag na one in a kind. Okay? So kapag ganito ang iyong partner, nako, ingatan nyo, mahalin nyo siya ng pabalik. Okay? Ang mga ganitong lalaki ay hindi na sila tumitingin ng iba once na pumasok na sa isang relasyon. Napakahalaga sa kanila ang commitment. At yung commitment na yan ay para lang sa iyo. Okay? Hindi siya pumapasok sa relasyon kung alam niya na hindi niya kayang panindigan, na hindi pa siya nagsawa sa mga gawaing pangbinata o gawain ng mga responsableng lalaki. Hindi po. Magse-settle down lang yan kapag alam na niya na kaya niyang panindigan ang pagiging loyal sa kanyang kabiyak o karelasyon. Number one. Number two, eto yung maturity. Alam nyo kasi, marami ang mga pumapasok sa relasyon na walang sense of maturity or mga isip bata, mga irresponsible. Kaya pagdating sa relasyon, sigurado na napakaraming pagdadaanan yan na problema. Lagi-laging nakikita mo na nag-aaway yan, nagtatalo, nagsisigawan dahil immature sila. Kaya hanggang sa relasyon ay dala-dala nila ang mga ganong mga pag-uugali nila. Ang ganyang relasyon, walang kaayusan sa ganon. Puro yang away hanggang sa dumating sa punto na nagkakahiwalay na dahil hindi na talaga magkasundo. Di ba? So, kapag ang lalaki na natapat sa iyo ay mature na, sigurado na yan ay alam na ang kanyang mga ginagawa. Nauunawaan niya, naiintindihan niya, malawak ang pag-unawa niya sa relasyon. Alam na niya yung mga responsibilities niya bilang lalaki. Kapag ganyan na ang lalaking karelasyon mo, mahalin mo yan. Kasi bihira ang may ganyang katangian. Pagkaingatan mo yan, ipakita mo rin na mahal mo siya. Number two. Number three, eto yung ipinaparamdam niya na mahal ka niya. Bihira yan na magsalita or sabihin ang mga nararamdaman niya. Mas madalas ay tahimik lang yan. Pero yung pamamaraan niya ng pagpapakita sa kanyang pagmamahal sa iyo ay through his actions, doon sa kanyang mga ginagawa. Madalas ito ay ginagawa niya sa kanyang trabaho. Nagsisipag siya. Ikaw yung ginagawa niyang inspirasyon sa mga ginagawa niya araw-araw. Nagsusumikap siya. Doon pa lang, makikita mo na mahal ka niyan. Kasi ang mga ginagawa niya ay para sa inyong dalawa. Kapag ganyan ang lalaki, ay sigurado na mahal ka niyan. Kaya dapat ay mahalin at ingatan mo rin ang ganyang lalaki. Kasi may mga lalaki rin na walang pakialam. Kasi may mga lalaki rin na mga tamad. Literal na walang ginawa maghapon, kundi humilata, maglaro, at literal na palamunin. Ang mga ganitong lalaki ay walang pangarap. Ang lalaking tunay na nagmamahal ay ginagawa ang lahat. Ipinaparamdam niya sa iyo na mahal ka sa kanyang mga ginagawa. Number three. Number four, eto, yung open-minded siya.
Kung sarado ang pag-iisip ng lalaki na yan, naku, mahirap mag-adjust yan. Kung ano lang yung nakasanayan niya, kung ano lang yung alam niya, kung ano lang yung nakagisnan niya, yun at yun naman ang kanyang gustong mangyari. So napakahirap ng ganyang partner. Sarado siya sa ibang gawain, sa ibang pagbabago, lalong-lalo na sa panahon ngayon na fast-paced ang mga nangyayari. Dapat tayo ay nag-a-adjust sa mga pagbabago, nag-a-adapt tayo sa mga changes in time, di ba? Ganon din sa relasyon. So kapag ang lalaki ay open-minded siya, ibig lang sabihin ay nauunawaan niya ang mga nangyayari. At dahil nakikita niya, nag-a-adapt siya, nagbabago siya, nag-a-adjust siya. Ang ganyang lalaki ay napakahusay pagdating sa relasyon. At sigurado na hindi ka mamumroblema dyan kasi yung pagbabago sa dynamics ng relasyon ay kaya niyang sabayan. Kaya kapag ganyan ang lalaki na natapat sa iyo, naku po, ingatan mo yan at mahalin din. Number 4. Number 5, ito yung suportado ka niya. Yes, ang lalaki na nagmamahal ay masaya siya sa mga gusto mong gawin. Kung ano man yung mga pangarap mo rin para sa sarili mo, ay sinusuportahan ka niyan. Masaya siya sa mga ginagawa mo para sa sarili mo. Kung ano yung ambisyon mo, yung goals mo rin sa sarili mo, suportado ka niya at masaya siya para sa iyo. Kapag ganyan ang lalaki, nako, mahalin mo rin yan ng pabalik. Kasi may mga lalaki na controlling, na matataas ang ego. Gusto nila na porket sila ang lalaki, ay sila lang ang may karapatan na mangarap, na magkaroon ng karir. At yung kanilang partner na babae ay sinasabihan na dyan ka na lang sa bahay. Ikaw ang mag-alaga at maglinis dyan sa bahay. Marami ang ganyang setup. Pero kapag sinusuportahan ka niya sa mga gusto mo sa sarili mo, kaibig-ibig ang ganyang lalaki. Number 5. Number 6. Sinisiguro niya na naibibigay niya yung aspetong dapat ay pinagsasaluhan ninyong dalawa. At yan ay yung S. Oo, syempre, ano pa nga ba ang dapat gawin ng dalawang nagmamahalan, di ba? Yan naman talaga ang gustong-gustong mangyari na ipinaparamdam nyo ang pagmamahalan ninyong dalawa sa pamamagitan ng bagay na yon. At bilang lalaki, siya madalas ang nag-i-initiate sa bagay na yon. At ang tunay na nagmamahal na lalaki, sinisiguro niya na pagdating sa aspetong yon ay naibibigay niya lahat yung pangangailangan mo. Napapasaya ka niya, napapaligaya ka niya hanggang sa nakakarating kayong dalawa sa hinahangad ninyong happiness. Okay? Yan ang isang goal ng lalaki sa relasyon. Nasa aspetong yan ay pinagsasaluhan nyo na kayong dalawa ay masaya at kontento sa mga ginagawa nyo dyan. Okay? So, ayan po ang number 6. So, ayan po ang ilan sa mga katangian ng lalaki na kaibig-ibig at dapat mong iniingatan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.